Okay, so this time naman, dun tayo sa history section. So, ano ba yung mga kailangan nating pag-aralan sa history section? So, isa-isahin natin. So, pagka pumasok ka sa history section, syempre, puro transactions yung makikita mo dito. Makikita mo lahat ng pinagbayaran, pangalan ng client, staff. So, lahat ng kailangang details na makita ay nandito na. Okay? So, meron tayo ditong cards ng total payment. So, magkano yung laman? So, total balance, paid invoice, with balance, unpaid. So, nakasummarize dyan lahat ng kailangan. So, magkano yung pera ng cash, magkano yung pera ng GCash, magkano yung laman ng bank. So, yan yung makikita natin. So, as of now, meron tayong few transactions na nagawa habang nag-tutorial tayo. So, ayan. So, naturo ko na sa mga previous video kung para saan to. So, for example, etong transactions na to, pwede mong i-view. So, makikita mo lahat ng pinagbayaran. So, hindi mo pwedeng, kahit i-edit mo yan, baliwala lang. So, cancel lang yung pwede mong pindutin dyan. Okay? So, hindi na mababago yung details niyan. Now, pwede mo rin siyang i-reprint. So, receipt. Click mo yung receipt. Click mo yung reprint. Then, may mag-open na ganito. So, ano ba tong left, center, right na to? So, ito yung position ng print natin kung saang papel siya, saang banda siya mapiprint sa ating sa ating bond paper. So, kunyari, pindutin mo yung center, mapiprint siya sa center ng bond paper natin. Yan o, sa center siya mapiprint. Pagka naman yung right, pakita ko naman, pagka naman yung right, syempre, sa right side. So, kung i-configure nyo yan, kung paano ba, saan ba dapat mag-print using your printer. So, ibang printer kasi, Epson L120, sa left yata yung print nun eh. So, kayo nang bahala. So, i-explore nyo na lang siya. Syempre, delete naman, i-delete mo yung record. So, minsan, hindi naman siya kailangan i-delete. Kaya kahit paano, nilagyan ko ng password protect yan. So, ito yung password nyo. Yan. Para ma-delete yung record. Okay, so delete na yung record niya. Okay? So, pay naman, kunyari may mga balance. So, yan yung i-click mo, pay. So, since wala ng balance, wala na siyang kailangan bayaran. Okay? So, ganun lang naman kasimple. And also, pwede tayong mag-print ng ating reports. So, daily report kunyari. So, grand total, ito yung ating report. So, ayan. So, nakatabulate dyan kung ano yung mga item na binayaran, item na nandyan. Okay? So, kuklose ko na lang. So, pwede mo i-print yan. Nandito yung print sa ilalim. Print report. Okay. Okay, so ito na siya. So, makikita mo yan dyan. So, napaka-basic lang nito. Parang summarize lang to, or yung mga hindi pala to summarize. Ito yung detailed kung ano yung mga pinagbayaran natin. Okay? So, again, sinasabi ko ulit sa inyo, meron tayo ditong export and import. So, para safe kayo, lagi nyo pipindutin yung export or import para meron lagi kayong backup copy ng inyong history. So, kung kailangan nyo rin ng backup copy ng inventory, click nyo rin yung export or import. So, minsan ang tawag ko dyan, backup and restore. Okay? So, parehas lang naman yung export at import doon. Okay? So, halimbawa, na-delete nyo yung record na isa, pero naka-export naman kayo, edi safe kayo. Halimbawa, sige, mag-sample tayo ha. So, click natin yung export. Then, mag-isip tayo ng file name. So, exported history today. Click mo yan. So, ito, pwede mong gamitin siya na pang safekeeping backup file, or pwede mo rin siyang gamitin para ma-transfer yung iyong files papunta sa ibang PC. So, halimbawa, ito yung PC ng cashier. Pwede mong i-transfer yung mga transactions papunta sa ibang PC. Okay? So, ganun siya gamitin. Now, delete natin yung mga records. So, kunyari walang records dyan. Delete din natin to. Delete tayo ng may password kasi, kaya matagal. So, delete pa tayong isa. So, na-delete mo yung records. So, hindi mo siya dapat i-delete. O kaya, delete na natin lahat. Totally, wala tayong record na natira. It's either na-delete natin or yung Google Chrome na-delete yung ating files nang hindi natin alam kung bakit. Pero, ang maganda dyan, kung napindot mo yung backup bago nabura yun, kaya I suggest lagi kayong may backup. So, kung kaya yung daily backup, mas maganda. Kung kaya kahit once every 2 days, may backup kayo, mas maganda. Para laging handa. Ngayon, click nyo na yung export.
import, I mean. Tapos hanapin nyo kung saan nyo sinave yung backup na yun. Ano nga ba yung pangalan nun? POS version 7. Ito. Service export JSON. Ay, ito ba yun? Saan ko sinave? Hindi, ito yun eh. Click nga ulit natin. Export. Saan? Sa documents. So, import natin. Punta tayo sa documents. Tapos, export history today. So, pag pinindot mo yan, so, babalik na yung ating mga nabura kanina. So, kung nabura yung backup mo, pero may export ka, swerte ka. Pero kung wala yan, wala na. Iyak ka na. So, yan yung halaga ng export. So, pwede mo rin gamitin yung file na na-generate. So, nasa na ba yun? Nasa documents. So, ito yun, export. Pwede mong i-transfer yan. Pwede mong i-send sa Gmail. Pwede mong i-send sa Messenger. Pwede mong i-send sa using USB. So, pwede rin through network. Tapos, ma-view na nila yan sa ibang PC. Okay? So, parang file transfer. Record transfer. So, napakalaking bagay ng export button na yan. Okay? So, yun lang para sa video na to. Yung iba naman dito, understandable na yun. Basta, makikita mo lahat dyan.